Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ipinadala po ng isa sa ating mga tagapakinig. At iniba lamang po namin ang tunay na pangalan para na rin po sa kapakanan ng nagpadala ng kwento. Pakinggan natin. Hindi nakatapos ng pag-aaral si Jordan. Edad 19. Dala ito ng kahirapan. 6 silang magkakapatid at tanging ang ama niya ang naghahanap buhay. Kaya naman, pagkatapos ng elementarya, ay hindi na nito nagawang maipagpatuloy ang high school. Ilang trabaho na rin ang napasukan ni Jordan. Pagkaraan ng ilang buwan, ay naaalis na siya. Hanap ulit ng iba. Gaano man kababa ang sahod, ay kinakagat na rin ni Jordan. Sa kagustuhang may maiuwi sa pamilya, kahit karampot na kita. Sa squatters area nakatira ang pamilya ni Jordan. Sa kapirasong barong-barong na inuupahan nila ng 500 piso kada buwan. Walang kuryente doon at ang tubig ay iniigib lang nila kung saan pwedeng makakuha ng masasahuran ng tubig. Sa tabi-tabi, sa gripo ng may gripo, at kahit pa nakaw. Sa isang banda, ay nakaabot naman sa high school si Kaloy. Edad 22. Ngunit hanggang first year lamang siya nung high school at nag-drop na siya. Wala na kasing pangtustos ang magulang niya sa kanyang pag-aaral. Nagkaroon ng ibang pamilya ang ama ni Kaloy. Hanggang tuluyan na silang iwanan nito. 3 silang magkakapatid. Ang kanilang ina ay napilitang tumanggap ng labada para may maipanggaso sila. Pinutol na rin kasi ng kanilang ama ang sustento. Nasa middle class ang pamilya ni Kaloy. Ngunit magmula nang magloko ang kanilang ama, pati buhay nila ay nagkandaleche-leche na. Ang dating masaya at masagana nilang buhay ay unti-unting bumagsak. At kung hindi maghahanap ng trabaho si Kaloy, malamang ay abutin nila ang pagsala sa pagkain. Sina Jordan at Kaloy ay kapwa biktima ng malupit na buhay sa mundong balintuna at ng kapalarang mapagbiro. Sa murang gulang ay namulat na sila sa masalimuot na takbo ng buhay. At sa murang edad ay nasabak na sila sa paghahanap buhay para lamang makasalba sa kanilang pamilya. Iyon ang isa sa dahilan kung bakit
magkakidaling magkahulihan ng loob ng dalawa. Una silang nagkatagpo at nagkapalagayang loob sa may gasoline station, kung saan sila kapwa natanggap bilang gasoline boy. At sa kasalukuyan ay malalim na ang pagsasamahan ng magkaibigan. At kung minsan ay nagkakautangan pa ng pera sina Jordan at Kaloy, yun ay kapag kinapos ng panggastos ang sino man sa kanila. At sa pagkain, nagsasalo rin sila sa kanilang mga baon dahil hindi nagkakalayo ang mga edad nila, ay naging madali sa kanila ang makibagay sa ugali at hilig ng isa't isa. Isang araw ay nagawang nakipagkwentuhan ng magkaibigan. Wala kasing bantay. Umalis ang kanilang bisor. Tol, plano kong mag-apply ng ibang trabaho eh. Sambit ni Kaloy. Talaga ba? Isa naman. Baka naman pwedeng sumabit dyan. Ano tol? Tugon ni Jordan. Oo ba? Kung gusto mo eh, sabay tayo mag-apply. Sambit ni Kaloy. Teka, anong trabaho ba yan? Yun ang problema. Kung makakaya mo ba? Tanong ni Kaloy. Sinipat ni Kaloy ang katawan ni Jordan mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay ngumisi ng bahagya. Wala, tol. Malamang hindi mo kayanin. Ang nipis ng kao eh. Sambit ni Kaloy. Pambira ka naman eh. Hinusgahan mo naman agad ako eh. Ano bang trabaho sinasabi mo? Tugon ni Jordan. Di construction. Kaya mo? Pumalatak si Jordan. Oo naman. Yun lang pala eh. Yakang-yaka yan. Ako pa tol. Walang hindi ito is kakayanin. Kailangan eh. Siyempre kakayanin ko yan. Tisiyo ng mahirap. Titisin ko yan. Ganun ang buhay natin mahirap, hindi ba? Tugon ni Jordan. Bahagyang napangiti si Kaloy sa isinagot ng kaibigan. Ngunit ito ay kanyang naunawaan. Alam mo tol, naisip ko kasi hindi tayo aasenso kung dito lang tayo sa gasolinahan. Sambit ni Kaloy. Sinabi mo pa. Kung sana araw-araw, lagi-laging may magbibigay ng tip sa atin. Ayos sana, kaya lang. Sa hirap ng buhay at sa hirap kitain ng pera ngayon, malabo. Malabo na may magbigay lagi sa atin ng malaking tip. Papiso-piso nga. Madalang pa eh. Sambit pa ni Jordan. Totoo ang sinabi ni Kaloy. At sa liit ng kinikita nila bilang gasoline boy, ni Brief ay totoong mahihirapan silang bilhin. Naputo lang usapan ng magkaibigan nang may dalawang sasakyan na magkasunod na lumiko sa kanilang gasolinahan. Agad nila itong nilapitan at pinagsilbihan. Ano?
Nagtip ba? Tanong ni Kaloy. Umiling si Jordan. Ikaw, meron? Pabalik na tanong ni Jordan. Wala rin eh. Alaws. Tanghali na. Nising kong diling. Wala pa tayo nakukuha ang tip. Mukhang maalat tayo ngayon ah. Sambit pa ni Kaloy. Nagsunod-sunod naman ang dating ng mga sasakyan na magpapagasolina. Ngunit bigo pa rin ang magkaibigan na makatanggap ng tip mula sa mga may-ari ng sasakyan. Hanggang matapos ang oras ng dalawa at pinalitan na sila ng kanilang relyebo. Tangi ang pag-inom ng buko juice ang naging pamatid-uhaw nila bago umuwi ng bahay. Pambirang buhay ito. Sentimentong sambit ni Jordan. Maghapon tayo nagtatrabaho. Pero ito, buko lang ang kaya nating ilaman sa ating mga sikmura. Dagdag pa ni Jordan. Sinabi mo pa. Kaya nga ako, talaga mag-a-apply ako sa ibang trabaho. Hindi bubuhay ng pamilya ang kita natin dito. Sambit pa ni Kaloy. Basta tol, usapan niya. Pangakong kapatid. Sama mo ako pag may inaplyan ka na. Kahit saan, kahit ano pa yan, sama ako. Sambit ni Jordan. Okay. Sige. Malalaman mo. Yung isang barkada ko kasi, siya nagsabi nito sa akin eh. Na-hiring daw sa construction site na pinapasukan ng tatay niya. Kakausapin ko ulit siya dito mamaya. Basta, sama ako dyan pare ah. Sama mo ako ah. Sambit pa ni Jordan. At naghiwalay na ang magkaibigan dahil magkalayo rin ang kanilang bahay. At kapa umaasa na magbabago pa ang kanilang kapalaran. Hindi sila nawawalan ng pag-asa. Kinabukasan ay balik sa gasolinahan sina Jordan at Kaloy. Tulad ng nakasanayan na nila na gawin sa pang-araw-araw. Paulit-ulit lang ang kanilang trabaho. Nag-aantay ng darating na sasakyan at kung saswertehin ay makakatikim ng baryang tip mula sa kanilang galanting customer. At habang nasa kalagitnaan ng hapon, nang maisip ng magkaibigan na magpustahan. Ano? Pustahan tayo. Kung sino sa atin ang unang makakatanggap ng tip mula sa oras na to, siya panalo. Sambit ni Jordan. Sige, yun lang pala eh. Teka, anong premyo pag nanalo? Tanong ni Kaloy. E di manlilibre. Manlilibre sa sweldo ang talo. Tugon ni Jordan. Namputya naman pare. Wala na nga tayong pambili. Halos na nga tayong kinikita eh. Manlilibre pa? Iba na lang ang premyo. Sambit ni Kaloy. Mayag ka na. Kahit palamig lang. Pwede na yun. O sige na nga. Sige. Unang makakuha ng tip ah. Kahit magkano ah. Kahit magkano. Oo. Kahit 5 pa yan. Pwede na yun. 5. Katumbas ng palamig. Sambit ni Jordan. At nagkatawanan pa ang magkaibigan sa simple nilang katuwaan. Nang may biglang lumikong isang PUJ. Oh, sino lalapit sa jeep? Tanong ni Kaloy. Oo nga no. Hindi natin napag-usapan yun. Pero
Ako na, sige na. Pero, hindi mo nakasali to ha. Pagtapos na ito, magkarakross tayo para kung sino mauna. Ano? Sambot ni Jordan. At ganun na nga ang ginawa ng magkaibigan. At sa ginawang karakross, ay si Jordan ang unang magseserbisyo. Pagkatapos ay si Kaloy naman. Yun ay kung paisa-isa ang dating ng sasakyan. At kung magkakasabay naman, ay sabay-sabay din silang magseserbisyo. Ang usapan naman ay kung sino ang unang mabibigyan ng tip, siyang mananalo. At sa kasamaang palad, paisa-isa nga ang naging pagdating ng mga magpapagasolina ng sasakyan. Kung kaya't nagsalitan sa pagsiservisyo ang magkaibigan. Tol, ikaw na. Sambit ni Jordan. Okay, sige. At nagpagasolina ang isang driver at umalis pagkatapos. Ano, meron? Tanong ni Jordan. Wala. Halos pa rin. Bukya. Tugon ni Kaloy. Langya. Mukhang wala atang mananalo sa atin nito ah. Sambit ni Jordan. May 2 oras pa naman bago matapos duty natin, kaya pwede pang may manalo sa atin. Sambit ni Kaloy. Makalipas ang 10 minuto, si Jordan naman ang humangos ng takbo papalapit sa pumaradang sasakyan. Isang kotse. Bossing, magkano po? At sinabi ng driver ng kotse ang halaga ng ipapakargang gasolina. Ngunit biglang natulala si Jordan. Pagtingin sa driver. Sige ho. Pautal-utal na sambit ni Jordan. 200 ang ipinakarga ng driver. At hindi halos naunawaan agad ni Jordan ang sinabi ng driver. Sapagkat titig na titig pa rin si Jordan sa mismong driver. Dala ng hindi maipaliwanag na gulat. Kung pagmamas ng maigi, mapapansin na si Jordan ay biglang namutla. Ayon sa driver, ay pinapakuha ng 20 pesos si Jordan mula sa sukli na 500 piso na inabot nito bilang kabayaran. Inulit-ulit ito ng driver at sinabi kay Jordan. Saka lang naunawaan ni Jordan ang ibig sabihin ng driver. Inabot ang sukli sa driver. At ang 20 pesos naman ay kinuha ni Jordan. Ayon na rin sa sabi ng driver. Sa halip na lumapit kay Kaloy, ay nanatili si Jordan sa kinatatayuan. Nakasunod lamang ang tingin nito sa papalayong kotse. At si Kaloy na mismo ang kusang lumapit sa kaibigan. Tol, panalo ka! Panalo ka! Binigyan ka ng tip! Nakita ko! Di ba binigyan ka ng tip? Paulit-ulit na sambit ni Kaloy. Ako ba panalo? Parang wala sa sariling sambit ni Jordan. Oo, ikaw panalo.
Ano ba nangyari sa'yo? Parang gulat na gulat. Hindi na naituloy pa ni Kaloy ang sinasabi dahil nang bigla silang nakarinig ng malakas na tunog. Tunog na nilikha ng isang bagay na sumalpok sa isa pang bagay. At kasunod ng tunog ay ang malakas na pagsabog. Oh, ano yun? Anong nangyari? Nakita nila ang paghangos ng mga tao patungo sa isang direksyon. Tara, tol. Tingnan natin. Ano ba nangyari? Yakag ni Kaloy. Hindi naman agad magawang sumunod ni Jordan kay Kaloy. Waring kay bigat ng kanyang mga paa upang sundan pa ang kaibigan. Ganun pa man, mabigat man ang paa, sumunod pa rin si Jordan sa kaibigan. At tumambad kay Jordan ilang metro mula sa gasolinahan ay may naaksidente. Isang kotse ang sumalpok sa posteng bato. Warak na warak ang unahan ng kotse at nakapaligid na ang mga tao sa kotse. Hindi na kailangan pang siyasatin ni Jordan ang kotse sapagkat tandang-tanda pa niya ang kulay nito, ang itsura ng kotse. At yun mismo ang kotse na nagpagasolina sa kanya. At sakay din nun ang driver na nagbigay sa kanya ng 20 pesos na tip. Tol, yun ang pagkasuyin sa'yo. Siya yun. Kotse niya sumalpok doon sa may poste. Tol, mukhang patay na ata. Nakita ko. Dugo ng ulo at ang muka. At hindi nagtagal at may dumating na mga pulis at ambulansya. Nagbalik na rin sa gasolinahan ang magkaibigan. At si Jordan, tila hindi pa rin nahihimasmasan. Salita naman ng salita si Kaloy, ngunit tila binging nakatulala pa rin si Jordan. Tol, ano ba nangyayari sa'yo? Ano ka ba? Tanong ni Kaloy sa kaibigan. Tol, kasi yung driver ng kotse na yun, yung driver. Oh, ano? Ano yung driver? Tanong ni Kaloy. Kanina kasi, tol. Habang nagpapagasolina, kitang-kita ko kanina. Ano nga? Naiirit ang tanong ni Kaloy. Kasi tol, ganito eh. Nung paghinto niya, ibinaba niya ang bintana ng kotse. Kitang-kita ko. Walang ulo yung driver. Walang ulo. Tol, wala siyang ulo. Tila hindi nakakilos si Kaloy sa kwento na yun ni Jordan. At noon ay may naalala si Jordan. Binukas niya ito ang isang kamay at nakita roon ang 20 pesos na tip sa kanya ng driver. Itong tip niya. Sambit ni Kaloy. Tumango si Jordan at napahinga ng malalim si Kaloy. Yan ang unang tip mo.
Akalain mo bang last trip na pala nang nagbigay sa yun ng tip? Ang buhay nga naman, hindi mo masabi. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laking pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shout out din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa'yo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.